Sa ating pong huling awaiting spiritual, page 163. Page 163, Blessed Assurance. Blessed Assurance, sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Last stanza. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ngayon pong hapon, sa pag-aaral pong muli po natin ang salita ng ating Diyos, ating pong tawagan ng ating mga ngaral muli, si Pastor Norman Melyares. Magandang hapon sa ating lahat. Pagkatapos po ng pananambahan at banal na hapunan, may maiksing meeting po tayo. Meron tayong mahalagang pag-uusapan, mga kapatid. Ating buksan ang atin po mga Bible sa Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6. Itutuloy natin ang ating pag-aaral sa Book of Proverbs. Proverbs chapter 6. Umpisa natin sa talatang 20. Kawikaan, Kabanata 6. Talatang 20. Okay. Verse 20.
My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother. Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life, to keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman. Lust not after her beauty in thine heart, neither let her take thee with her eyelids. For by means of a whorish woman, a man is brought to a piece of bread, and the adulteress will hunt for the precious life. Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned? Can one go upon hot coals, and his feet not to be burned? So he that goeth in to his neighbor's wife, whosoever toucheth her shall not be innocent. Men, do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry. But if he be found, he shall restore sevenfold. He shall give all the substance of his house. But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding. He that doeth it destroyeth his own soul. A wound and dishonor shall he get, and his reproach shall not be wiped away. 34. For jealousy is the rage of a man, therefore he will not spare in the day of vengeance. He will not regard any ransom, neither will he rest content, though thou givest many gifts. Adultery. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan or sexual immorality sa hapong ito. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Tayo magsiluhod. Panginoong Diyos na mahabagin, banal, kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, muli, ipinagpapatuloy namin ang aming paglilingkod sa inyo. Sinasamba ka namin, Panginoong Diyos, pinupuri, niluwalhati sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat sa iyong biyaya na patuloy na sumusustino sa amin. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kami hugas at linisin, ihandaan niyo po muli ang aming mga sarili sa pagtunghay ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang mensahe, maging kaliwanagan sa amin ito, pagpapala at ikadadalisay ng aming mga buhay. Maintindihan namin ang iyong banal na kalooban sa aming buhay, Panginoong Diyos. Ang banal na Espiritu nawa ang magbigay sa amin ng kaunawan at kaliwanagan, dalhin niya kami sa katotohanan at sa liwanag ng iyong mga salita. Patawad kami palagi, O Diyos, sa aming mga kasalanan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Ito po aming dalangin. Amen. Salamat mga kapatid. Thou shalt not commit adultery. Exodus chapter 20 verse 14. Yan po ang ikapitong utos sa 10 utos ng Diyos na ibinigay sa Israel. Huwag kang mangangalo niya. What is adultery? Let the Lord Jesus defines it. In Mark chapter 10, verse 11, Jesus Christ make an explicit explanation or definition, I believe, kung ano ibig sabihin ng pangangalo niya o adultery. Chapter 10 in verse 11 of Mark, sabi ni Jesus Christ, Tagalogin natin. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa. Maliwanag yung lalaki may asawa. Kasal sila, mag-asawa sila. Ngayon, ang ginawa ng lalaki, hiniwalayan niya ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya laban sa unang asawa. 12. At kung ihiwalay ng babae ang kanyang asawa, ganun din, yung babae naman ang nangalo niya, hiniwalayan niya ang kanyang asawa,
at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala siya ng pangangalo niya. Yan ang adultery. Ang adultery, applicable sa mag-asawa. Inaasahan po ng Diyos na ang mag-asawa maging tapat sa isa't isa. At hindi nahahanap ng iba pang partner sa buhay. Sila kinasal pinag-isa sila ng Diyos at sabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Ngayon, anong pagkakaiba ng adultery sa fornication? Anong pagkakaiba ng pangangalo niya sa pakikiapid? Narinig niya, no? Pakikiapid. Huwag kang makiapid. No? Well, pareho po itong sexual immorality. Ang pangangalo niya sa mag-asawa, ang pakikiapid sa dalaga at binata, sa hindi mag-asawa. Pagka ang isang lalaki at babae na hindi kasal, hindi sila mag-asawa, nagtalik, nagsiping, pakikiapid po tawag doon, fornication. Bawal din po yun. Sa mga tweed, ang pangangalo niya at pakikiapid ay may kinalaman sa sexual na immoralidad. Pareho itong sexual immorality. That is moral uncleanness. That is moral impurity. That is moral shame, lust of the flesh. Si Solomon po ay isang tatay at bilang tatay o ama o magulang ay nagpangaral tungkol sa mahalagang paksang ito. Adultery. Balik tayo sa Proverbs chapter 6. Dito po sa Proverbs chapter 6, ito na po yung last part ng ating pag-aaral sa kabanatang ito. Malaylay na niya ating narating. Sa verses 1 hanggang verse 5, tinalakay natin dyan ang tungkol sa suretyship. Now, from verse 6 hanggang verse 11, ang tungkol sa laziness. Samantala, from verse 12 hanggang verse 14, o verse 15 ay tungkol sa wickedness. And then last Sunday, verses 16 hanggang 19, yung 7 mga kasalanan na kinasusuklaman ng Diyos. Then finally, from verse 20 up to the last verse, verse 35, it's about adultery or sexual immorality. Yan. Now, sabi ni Solomon, muli nating basahin po yan. My son, keep thy father's commandment, in verse 20, and forsake not the law of thy mother. Now, this is the importance of parental advice. Si Solomon bilang magulang, kanyang ginagampanan lamang ang kanyang tungkulin na payuhan ang kanyang mga anak. Ito po ang salita ni Solomon sa kanyang anak. At hindi lamang po sa kanyang anak, na may likas na relasyon sa kanya, kundi sa bawat anak na lumapit sa kanya para ilagay ang kanilang sarili o kanilang mga sarili sa ilalim ng kanyang pagtuturo. Ang pangaral na ito ay para din sa lahat ng mga anak na tumatayo sa ganong kaugnayan o relasyon sa kanilang mga makadiyos na ama at ina. Verse 21, sabi niya, bind them continually upon thine heart and tie them about thy neck. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Ang utos ay walang duda na utos din ng Diyos. Galing din sa Diyos. Mga tuntunin na nakabatay at umaayon po sa inahayag na kalooban ng Diyos. Now, sa talatang 21, sinasabi kung saan dapat itabi at itago ang utos. Saan? Sa puso. Kasing iba hanggang tenga lang. Makikinig, pakinggan ng tenga, tapos lalabas din sa kabilang tenga. Kasi dalawa yung butas Hindi, dapat pag napakinggan, ingatan sa puso. Ang sabi pa nga, itali sa leeg. Sabi diyan, bind them. Tie them about thy neck. Ibig sabihin, pag-aralan, pag-isipang mabuti, pahalagahan, iingatan, huwag kalilimutan. Dapat aalalahanin palagi, aalagaan, at susundin sa buong buhay
na parang mga utos mismo ng Diyos. Mula sa mga magulang, itinuro ng mga magulang sa kanilang mga anak na parang mga utos na nagmumula sa Diyos. My son, hear the instruction of your father, hear the instruction of your mother. Keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother. Kasi sa talatang 22, sabi diyan, when thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantayan sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Saan man pumaroon at anuman ang ginagawa, ang mga pangaral na ito ay tiyak na magdudulot ng malaking kabutihan sa buhay. Kahit saan mang lugar ka magpunta, dapat dala-dala ang banal na aral. Yan ang pakinabang sa mga payo at pangaral ng magulang. At talatang 23, sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Tuturuan ng mga banal na mga magulang ang kanilang mga anak sa kaalaman. Ikikintal po yan sa kanila at inihimok na ito'y kanilang sundin. So nakita natin mga kapatid, parents must teach their children the importance of chastity. Yung iingatan nila ang kanilang mga sarili na maging dalisay. O lalong-lalo na mga kababaihan. Yung purity nila, chastity. Yung kanilang pagiging doncellia. Ano sa English yon? Virginity. Lalim sa Tagalog. Doncellia. Nasa Bible po yan, sa Lumang Tipan. Hindi ako nagkakamali, Leviticus yan. Ingatan nila. Ngayon talagang grabe na mga kabataan ngayon. Wala nang respeto at paggalang sa purity ng kanilang mga sarili. Now, siyempre, hindi lang sa mga babae, pati rin sa mga lalaki. Dapat ingatan nila ang kanilang mga sarili. At huwag silang gagawa ng anumang kahalayan at kasamaan. So nakita natin the importance of parental advice, parents' advice. Now, tingnan natin the benefits of godly instructions. Now, by taking heed to godly or goodly advice and godly instructions, children will be delivered from committing grievous sins na maaaring magwasak at sumira ng kanilang mga buhay. And one of the examples, verse 24, upang ingatan ka sa masamang babae, sa tabil ng dila ng di kilala. To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman. And that is one of the purposes ng pagtuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak. Na sila'y maingatan, lalo na mga men, lalo na mga kalalakihan, from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman. Now, sino to? Mapapansin niyo mga kapatid na ang mga salitang ginamit ni Solomon sa paglalarawan ng isang babaeng masama, evil woman. Kita natin yan, this a verse. Strange woman. The same verse, verse 24. Verse 26, whorish woman. Diba? Whorish, W-H-O-R-I-H. From the word whore, W-H-O-R-E, whore. Sa Tagalog, masamang babae. Ano ito? Anong klaseng babaeng masama ito? Sexual or sex worker. Babaeng nagbebenta ng kaaliwan o aliw. Yeah, sex worker. In verse 32, adulterous woman. Tinawag ni Solomon, itong evil woman, strange woman, whorish woman, tinawag din niyang adulterous woman. Verse 32, siyang nagkakamit ng pangangalo niya sa isang babaeng walang bait. Pakawala Walang katinuan. Walang matinong pag-iisip. Sa English, adulterous woman. Alright?
Now, in Proverbs chapter 30, verse 30, meron din sinabi si Solomon diyan. Another description ng babaeng masama. Proverbs chapter 30, verse 30. Tama ba ako? Proverbs chapter 30. No. I'm sorry. Oops. Nawala ako I think 31 verse 30. Anyway, tingnan ko nga kung tama ako. Hindi din. Kamali ako ng... Forget it. Alright. In other words, a promiscuous woman. Now, what is a promiscuous woman? Having or involving many sexual partners. Pag ang isang babae, maraming nakaulayaw na mga lalaki, ang tawag dyan sa English ay promiscuous woman. Not restricted to one sexual partner or few sexual partners. Sa makatwid, ang masamang babae, ang evil woman, strange woman, whorish woman, adulterous woman, any woman who is sexually immoral. Mga babaeng immoral. Ang babae, ang katawan niya para lang sa lalaki na mapapangasawa niya. Pag hindi niya asawa, babaeng immoral yan. Masamang babae ang tawag diyan sa Biblia. May mga babae talagang mapanukso, may mga babae talagang agresibo, kung kaya't dapat iwasan at mag-ingat. Kaya nga ito ang warning ni Solomon sa Proverbs chapter 7. Basahin natin saglit ang Proverbs chapter 7 bilang babala sa lahat ng mga kalalakihan. Sabi rito, sa gayoy hinahawakan niya siya, yung babaeng promiscuous, yung babaeng haliparot, hinahawakan niya yung lalaki, siya at hinahagkan siya at may mukhang walang hiya. Walang hiya yung ganung babae. Na nagsasabi siya sa kanya, 14, mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay sa akin. Sa araw na ito ay tinupad ko ang aking mga panata. Kaya't lumabas ako upang salubungin ka. Hinahanap kong masikap ang iyong mukha. Sabi niya doon sa lalaki. Nabibiktimahin niya. At nasumpungan kita. Huli ka. Aking inilatag ang aking higaan na may mga koltsong, may burda. Nayari sa guhit-guhit na kayong lana sa Egypto at aking pinabanguhan ang aking higaan ng mira, mga oleo at sinamomo. Mga pabango yan Pinabanguhan niya yung kanyang higaan ng kaligayahan. Parito ka. Halika. Tayo'y magpakasya sa pagsisintahan hanggang sa kinaumagahan. Magpakasaya tayo sa mga pagsisintahan. Nanunukso, no? Talagang nambubuyo, agresibo tong babaeng ito. 19, sapagkat ang lalaki ay wala sa bahay, meaning yung asawa niya. Pagkakataon na natin to, wala yung asawa ko, umalis. Siya'y naglakbay sa malayo. 20, siya'y nagdala ng supot ng salapi. Siya'y uuwi sa bahay sa kabilugan ng buwan. Medyo matatagalan pa. Libreng-libre tayo. Kanyang pinasusuko siya ng karamihan ng kanyang mga matamis na salita. Hinihila niya siya ng katabilan ng kanyang mga labi. Pagdaka ay sumusunod siya sa kanya. Gaya ng toro, yung lalaki, na naparoroon sa patayan. O gaya ng sa mga tanikala sa sawayan sa mangmang. Hanggang sa lagpasan ng isang palaso ang kanyang atay. Patay si Adonis. Gaya ng ibong nagmamadali sa bitag at hindi nakakaalam na yaoy sa kanyang buhay. Yan ang mangyari. Kaya ingatan, mag-ingat, beware.
Yan ang pangaral ni Solomon. At ang benepisyo ng mga pangaral, utos at turo ng Diyos at ng mga godly parents ay upang mapangalagaan o protektahan ang mga anak sa pakikiapid at pangangalunya. Isa sa mga tuntunin nito na malinaw nagbabawal sa pangangalunya at lahat ng karumihan sa katawan. Specifically, here is the instruction or command. Let's go back to Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6, look at in verse 25. Last not after her beauty. Kanina nabasa natin chapter 7, nangaakit na. Yung kagandahan niya, ang kanyang ginagamit, yung kanyang alindog. Talaga naman. Pero sabi ni Solomon, "Nako anak, last not after her beauty in thine heart, neither let her take thee with her eyelids." Tagalog, huwag mong pitahin ang kanyang kagandahan sa iyong puso at huwag ka mang hulihin niya ng kanyang mga talukap mata. Kasalanan bang humanga sa kagandahan ng isang babae? Ano sa palagay niyo? It is but natural for a man to admire or be attracted with a woman's beauty. But the problem is, ang delikado, ang panganib mga kapatid, ay yung to lust after her beauty in his heart. Yung pipitahin, yung kagandahan ng babae sa puso ng lalaki. Yun ang panganib. Pagtumingin sa kagandahan ng isang babae. Yan. Tititigan ng mga mata ang kagandahan at anong kasunod? Pagkatapos nun, pagnanasaan na. Huwag mong nasain sa iyong puso ang kanyang ganda. Dito na papasok ang kasalanan. Ipinaliwanag po sandali ni James, si Santiago sa chapter 1 kung paano ang masamang pita ay nanganganak ng kasalanan. Tingnan po natin muna yon sandali mga kapatid. At balikan natin ulit itong Proverbs maya-maya lamang. Puntahan muna natin ang Santiago or James chapter 1. At dito po ay pinaliwanag ni Santiago kung paano ang pita ng lamay umiiral pagkatapos ito yung manganganak ng kasalanan. Chapter 1 verse 14. Pakinggan nyo. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatay. Ganyan po kung paano ang proseso ng panganganak ng kasalanan. Walang problema sa kagandahan eh. Hindi naman, parang pera. Masama ba pera? Ang sabi nila, money is the root of all evil. Wrong. Walang ganun sa Bible. The love of money. Ang pag-ibig sa pera is the root of all evil. Ang kagandahan, kasalanan ba naman ni sister ganito? Maganda siya. Kasalanan ba niya na pinanganak siyang maganda? Kasalanan ba ng mga anak ko na sila'y magaganda? Di ba? Ay Diyos ang lumikha niyan eh. Sila'y maging magaganda. Ang masama yung pagnasain yung ganda. Pagnanasain sa puso yung kagandahan ng babae. Diyan napapasok yung pag-iral ng pita ng laman at paggawa ng kasalanan. Yun ho yun. Huwag hayaang manatili sa puso ang kagandahan. Dahil habang ito ay kinakandili sa puso, ito'y magniningas at ang pagnanasa na iniingatan sa puso at sisidhi na parang apoy na naglalagablab at ito ay hahantong sa pangangalunya sa puso. Yan mismo ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 5:28. Basahin natin. Matthew chapter 5 verse 28.
Sabi ng Panginoon, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na nataglay ang masamang hangad. Doon nagkakaproblema eh. Walang problema sa kagandahan. Ang problema, tiningnan yung kagandahan ng babae, tapos nagkaroon ng masamang hangad. At dahil diyan, sabing Jesus Christ ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang puso. At kapag ka ang masidhing pagnanasa na yan ng pita ng laman nagpatuloy, di mauwi po yan sa aktual na pangangalo niya. Pagka ang kagandahan ng babae talaga ay ninasa na sa puso at inalagaan yan dyan sa puso, tapos maglalaro na yan sa kanyang kaisipan, at habang tumatagal yan at hindi niya winawaksi, ay maglalagablab yan na parang apoy, at yan ang tutupok sa kanya. Sa bandang huli, baka mauwi yan sa aktual na pangangalo niya. Pag hindi talaga nag-ingat. Yan. Dahil ang babaeng mapangalo niya, sa oras na mahuli ka ng kanyang mga pilit mata, bagsak ang korehidor. Maulit-ulit, the fall of Bataan. Ang World War II ay mauulit. Lulusob na naman ng mga Hapon. Dala-dala ang bayoneta. Ano mangyayari dyan? Hahantingin ang mahalagang buhay. Ang buhay magiging haunted house. Tatargetin ang lalaki. Balik tayo sa Proverbs chapter 6. Tingnan niyo ang sabi rito, verse 26. Proverbs 6:26. Yan. Sabi diyan, the adulteress will hunt. Hunting time, hunting season. The precious life. Kaya nga sabi ko, ang buhay magiging haunted house. A house that will be full of nightmares and horrors. Because the precious life will be hunted by the evil woman. Tatargetin talaga eh. At itong palaban na babaeng ito, hindi yan titigil hanggat hindi sumuko ang mga Hapon. Now, finally mga kapatid, thirdly, tingnan natin ang mga bad consequences of sexual immorality or adultery. Walang ibang ibibigay ito kundi kasamaan din. Ang masama, magdudulot ng kasamaan. Ito ang aanihin. Ito ang makukuha ng isang lalaki pag talagang bumigay siya sa alindog ng isang masamang babae. Verse 26, for by means of a whorish woman, a man is brought to a piece of bread. Tagalog, sapagkat dahil sa isang masamang babae, ay walang naiiwan sa lalaki, kundi isang putol na tinapay. Anong ibig sabihin yan? Unang idudulot ng sexual immorality ito, poverty. Karukhaan. Ang kasalanan ng nagpapadukha sa mga tao. Nag-aaksaya ng kanilang mga aririan at nauwi sa pagiging pulubi. Kasi sa pamagitan ng patutot na ito pong masamang babae, ang isang lalaki, ay dinadala niya sa isang piraso ng tinapay. Nahut-hut lahat. At walang natira sa lalaki, kundi isang pirasong tinapay. Ganyan katindi ano? Itong babaeng masama. Maraming tao ang naging gayon, na binili nila ang kanilang pagkasira ng kanyang katawan at kaluluwa sa kapinsalaan ng kanyang kayamanan. Piece of bread. Kapirasong tinapay. Walang natira sa lalaki kundi kapirasong tinapay. Ito po ay nagpapahayag ng matinding kahirapan at pangangailangan na dinadala ng mga patutot sa mga lalaki. May mga masamang babae na kung tawagin ay gold digger.
ay talagang ang layunin niya ay hut-hutan hanggang sa masaid yung lalaki. Diba? Sasairin, huhubaran, hindi lamang ang saplot sa katawan ng lalaki, kundi pati na ang kanyang pera at kayamanan. Ganyan mismo ang nangyari doon sa ikinuwento ng Panginoong Sus tungkol sa alibughang anak. Hindi ba, inilistay niya, inubos niya ang kanyang kabuhayan sa mga sex workers. Nagpakasasa siya roon, nagpakasarap siya roon, kaya't dinala niya ang kanyang sarili sa karukaan kasama ng mga baboy. At ang karukaan iyon na dinala niya sa kanyang sarili, yan ho ang dumagan ng mabigat sa sarili niya dahil sa kanyang kahangalan. Itong kahirapang ito, mga kapatid, hindi lamang literally, kundi spiritually. Because it will drain all the spiritual energy. It will drain all the spiritual vitality ng isang mananampalataya kung sakali man na siya ay mabiktima. Lahat ng kapayapaan, lahat ng kaligayahan, lahat ng joy and happiness will be gone. And there is nothing left but bitter sorrow, torturing guilt, troublous conscience, and a chaotic life. Yan ang iiwan sa panganib na ito. And the adulteress will hunt for the precious life. See? At hinuhuli ng mga ngalunya ang mahalagang buhay. At gagawin niyang wala ng halaga. Nakakatakot. Nakakatakot. Poverty. Pangalawa, ang idudulot ng adultery ay snare or trap, bitag. Pansin niyo po, ang sabi po dito, hinuhuli ng mga ngalunya ang mahalagang buhay. Kasi hindi pa siya kontento sa pera, hindi siya kontento sa kayamanan, o kaya yung mga mahalagang bagay ng lalaking biktima, kundi pati mahalagang buhay. Gustong makuha. Ang babaeng masama talaga gusto niya masolo yung lalaki. At hindi na ibabalik ang lalaki sa sarili niyang pamilya. Akin ka. Yung mga ganun ba? Possessive. Yun ang nakakatakot. Talagang hindi niya nasosoli yan. Hindi na niya babalik sa pamilya ng lalaki. Ilalagay niya sa banta ng kamatayan ng buhay ng lalaki. Ito po ay magsisilbing patibong para malagay sa panganib ang buhay ng lalaki. Either sa kamay ng kanyang asawang babae o kaya kung hindi naman sa kamay ng asawa ng babaeng mapangalo niya. Kawawa yung lalaki. Hahantingin talaga yung precious life. Ilalagay sa panganib yung mahalagang buhay. Siyempre, yung asawa ng lalaki, argabyado, magagalit yon. Baka gumanti yon. At yun namang asawa ng babae mapangalo niya, siyempre magseselos din yon. Kung yun ay may asawa. Yari yung lalaki. Di ba? Nalalagay sa patibong, snare, trap, na mahirap nang makatakas, mahirap nang makawala, delikado, baka mauwi pa sa kamatayan. Matinding galit ang iiral dahil sa matinding selos. Nakatakot ano? Adultery kills men. Adultery was punished by the law of Moses as a capital crime in the Old Testament. In Leviticus chapter 20 verse 10, sabi ho doon, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Alam niyo ba na ang adultery sa panahon ni Moses sa Israel ay punishable by death? Pinapatay. Ano kaya kung maulit yun? Ano kaya ipasa? Ang daming batas na ipinapasa sa Kongreso at Senado. Ano kaya ipasa ito?
ubos ang mga lalaki. Pati ang mga congressmen at senator. Mauna sila. Huwag naman. Kasama ang mga pastor. See? Alam ni David na yung kasalanan ginawa niya, which is adultery, sinamahan pa niya ng murder, ay punishable by death. Siya pa nga nagsabi kay Nathan nung hindi niya alam, siya ang tinutukoy ni Nathan. Yung umagaw nung alagang tupa, di ba? Yung kapitbahay niya, tinagaw nung lalaki na mayaman. Meron naman siya mga alagang tupa. Yung pang kinuha, yung kaisa-isang alagang tupa nung kapitbahay. Kaya sabi ni David, dapat mamatay yung taong yon na umagaw nung alagang tupa. Sabi ni Nathan, ikaw po yun. Thou art the man. Inagaw mo ang kaisa-isang asawa ni Uriah. Ang dami mo nang asawa, kumuha ka pa ng ibang asawa. Thou art the man. Si David na rin ang nagsabi na yung kasalanan yon, adultery, is punishable by death. Pasalamat siya, hindi siya pinatay ng Panginoon. Nahabag ang Panginoon sa kanya. Yan ang bitag na makukuha ng adulterer. Trap, matatrap talaga. Mahirap nang makalusot yan, makalabas, makatakas. Pangatlong makukuha ng adulterer ay damage. Damage. Ang adulterer ay inilintulad sa apoy at baga. Ang tawag nating mga Pilipino sa adultery ay ano? Paglalaro ng apoy. Kaya bawal maglaro ng apoy. Proverbs chapter 6 again, verse 27. Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned? Tagalog, makakakuha ba ng apoy ang tao sa kanyang sinapupunan at hindi masusunog ang kanyang mga suot? 28. Can one go upon hot coals and his feet not be burned? O makalalakad ba ang sino man sa mga mainit na bagat, ang kanyang mga paa hindi mapapaso? 29. Gayon ang sumisiping sa asawa ng kanyang kapwa. Ang sino mang maglaro ng apoy ay mapapasok. Hindi pwedeng hindi naglalaro ng apoy. Ang naglalaro ng apoy, kahit anong ingat niya, ay mapapasok din. Clothes will be burned, feet will be burned. Gayon din, the Bible says, Solomon said, gayon din ang gumagawa ng pangangalo niya. May damage. May damage. Precious life will be burned. Precious life will be burned. Kaya delikado talagang maglaro ng apoy. Ingat. Isa pang makukuha ng adulterer sa paglalaro ng apoy ay punishment. Punishment. 29. Sino mang humipo ay hindi maaaring di parusahan. Whosoever toucheth her shall not be innocent. Nakita natin, hindi nila mapapanatiling matagal ang kanilang pagiging inosente. Kapwa guilty, yung lalaki at babae na gumawa ng pangangalo niya, ay hindi nila mapapanatiling matagal ang kanilang pagiging inosente. Kahit pa ipagpatuloy nila ito at itago nila ito at napakagaling nilang magtago, hindi ho magtatagal. Malalantad at malalantad din ito at sila'y hindi maaaring hindi parusahan. Ay, inihulog ba naman nila ang kanilang mga sarili sa tukso? Inilagay nila ang kanilang mga sarili sa labas ng proteksyon ng Diyos. Inilublob ba naman nila ang mga sarili nila sa apoy, sa baga? Again, nabanggit natin kanina, sa lumang tipan, ang mga mangangalo niya pinapatay. The adulterer and the adulteresses shall surely be put to death. May parusa. Sabi ng iba, buti na lang ngayon, wala na.
Alright. Kung hindi man yan punishable by death sa atin ngayon, sa ating panahon, at tuwan-tuwa naman yung mga adulterer. Pero hindi makakatakas sa Diyos. Hindi makakatakas sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Hebrews 13:4 ay ganito. Punta tayo sa Hebrews chapter 13 verse 4. Hebrews 13:4. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa, marangal yan. Hindi yan kasalanan. Nararapat nga yan eh. Sabi nga ni Pablo, sa mga dalaga at binata, kung hindi na makapagtigil, mag-asawa na. Kaya, mag-asawa na. Kung hindi makapagtigil sa kanilang mga sarili, ay mag-asawa na. Kaysa naman, pananatilin lang single ang kanilang mga sarili, tapos, ayon, mag-apoy na ang kanilang mga damdamin at gumawa na ng kasalanan. Masama yun. Mag-asawa na sila at magsama sila. Kahit hanggang higaan pa sila magsama. Sapagkat ang higaan ay walang dungis yan. Ayun ang sabi dyan. At huwag nawang magdungis ang higaan. Bakit? Sapagkat ang mga mapakyapid at ang mga mapangalunya. Ano yung mapakyapid? Fornicator. Ano yung mapangalunya? Adultery. Ay pawang hahatulan ng Diyos. Taga nyo sa bato yan. Taga nyo sa bato yan. Hindi yan palalagpasin ng Diyos. Eh bakit kaya itong mga ngalunya ngayon sa ating panahon, maliligaya sila? Parang hindi yata pinarurusahan ng Diyos. Ayun, ibig nyo sabihin, gagayahin yun. Kung hindi sila maranas ng kaparusahan, masaya sila. Di ba? Sasaya nila eh. Lalo na sa showbiz industry, di ba? Kaliwat kanan ng mga adultery dyan eh. At para namang wala namang nangyayaring kaparusahan o anumang problema. Pero hindi, sabi ng Bible, sabi ng binasa natin, ay pawang hahatulan ng Diyos. Maghintay ka lang. Hahatulan ka ng Diyos. At pag dumating ang hatol ng Diyos, wala ka nang kawala. Wala nang remedyo. See? That is punishment. Ginarantiho yan. Whosoever toucheth her shall not be innocent. Sino mang humipo ay hindi maaaring di parusahan. Now let's go back to Proverbs chapter 6. Now pansinin niyo yung graveness or seriousness ng adultery. At ikinumpare po yan mga kapatid. Nagkaroon ng comparison dito sa pagitan ng magnanakaw at ng mapangalunya. At ang pinaghambing yung dalawa. Verse 30. Verse 30. Hindi hinahamak ng mga tao ang magnanakaw kung siya'y nagnanakaw. Upang, anong purpose? Ba't siya nagnakaw? Busugin siya pagka siya'y nagutom. Ngunit kung siya'y masumpungan, isasauli niya makapito, kanyang ibibigay ang lahat na laman ng kanyang bahay. Pero yung taong mapangalo niya, tingnan niyo sa verse 32, siyang nagkakamit ng pangangalo niya ay sa isang babae ay walang bait. Ibig sabihin, tanga, stupido, hangal. Ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Anong nakita natin? Ang pagnanakaw at ang pangangalo niya, parehong kasalanan yan. Pero mas malala po ang adultery kaysa sa pagnanakaw. Sa paanong paraan? Ang magnanakaw ay walang tinapay, kaya siya nagnakaw. Pero ang adulterer ay walang bait, wala siyang karunungan, kaya gumawa ng kahangalan. Ang magnanakaw ay nagnakaw para mabusog. Yung tiyan niyang walang laman. Samantala, ang adulterer ay nangalo niya para busugin ang masamang pita ng laman. Yung magnanakaw, ang ninakaw ng magnanakaw
tinapay ng iba. Samantalang ang adulterer, ang ninakaw niya, asawa ng iba. You see? Dahil dito, ang sabi po ni Solomon, whoso committed adultery with a woman lacketh understanding. Ay yung magnanakaw nagnakaw. Pag nahuli, pwede niya ibalik. Yung kayang ninakaw. Ay yung asawa na ninakaw ng adulterer. May babalik pa kaya niya yun? Diba nga, inalintulad sa apo yun? Naglaro ka ng apo, hindi ka mapapaso. Lumakad ka sa baga, hindi ka mapapaso. May damage eh. You see? Kaya mas malala pa yung adulterer sa magnanakaw. Kaya ang susunod, yung panglima na makukuha ng adulterer, stupidity. Stupidity. Walang bait. Verse 32. Siyang nagkakamit ng pangangalo niya sa isang babae ay walang bait. Sa International Standard Version, ganito ang sabi, whoever commits adultery with a woman is out of his mind. Hindi nag-iisip. Sa English Standard Version, ganito ang sabi, pakinggan nyo, he who commits adultery lacks sense. Committing adultery is a stupidity. He that destroyeth his own soul is stupid. Panganim, ruin. Ruin. Ano ibig sabihin ruin? Pagkawasak. Wasak. Kawasakan. You see, adultery destroys everything. Look at in verse 33, mga sugat at kasirang puri ang tatamoy niya at ang kanyang kapintasan hindi mapapawi. Adultery destroys everything. Self, family, life, and even his own soul. Even his own soul, nilalagay niyang kaluluwa niya sa panganib, sa kaparusahan ng Diyos, sa dagat-dagatang apoy. At ang pampito na makukuha ng adulterers, reproach. Reproach. Again, sabi ng verse 33, mga sugat at kasiraang puri ang tatamoy niya at ang kanyang kapintasan ay hindi mapapawi. A wound and dishonor shall he get, and his reproach shall not be wiped away. Again, pag kinumpara natin ang adulterer sa magnanakaw, ang pagnanakaw, repairable pa eh. Kasi ang sabi ho rito, sa verse 31, ngunit kung siya'y masumpungan, yung magnanakaw, isasauli niya makapito. Kaya kanyang ibibigay ang lahat na laman ng kanyang bahay. May sasauli, nare-repair eh. At pag naisuli, o di ba yan, tapos na ang kaso, you see? Pero ang adultery, irrepairable na. Hindi na marirepair. Irremediable, irreversible. See? Yung kahihiyang idinulot, indelible. Kasi isa sa mga idinudulot ng adultery, kahihiyan. At yung kahihiyang yan, hindi na mabubura yan. Ito'y mananatiling sugat sa kanyang mabuting pangalan at dishonor sa kanyang sariling pamilya. Nakakatakot, ano? At kahit na itong kasalanan ito'y maaaring mawala sa pamagitan ng pagsisisi, kahit na yung tao magsisi pa, maglupasay pa siya, mag-uumiyak pa, ang kadustaan nito ay hindi kailanman mawawala. At ito ay mananatiling alaala sa kanya kahit siya'y wala na. Hindi man sa kanya, sa kanyang pamilya, mananatiling alaala ho yan.
Yung kasalanan po ni David sa usapin ni Uriah ay hindi lamang po isang walang hanggang dungis ng kanyang sariling pagkatao, kundi nagbigay ng pagkakataon sa mga kaaway ng Panginoon na lapastanganin din po ang kanyang pangalan. Yan ang kasalanan idinulot ni David. Hindi lamang po kadustaan ang idinulot niya sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, kundi kadustaan sa banal na pangalan ng Panginoon. Yan ang dahilan mga kapatid kung bakit kapag ka ang isang pastor nahulog sa adultery, tapos na. Hindi na siya pwedeng magpastor. Yan ang ating paniniwala. Step down na siya. Disqualified na siya sa ministry. Hindi na siya pwedeng magpastor. Bakit? Kasi yung reproach nga, his reproach shall not be wiped away. Ang isa sa qualification ng bishop, walang kapintasan. Yung kapintasan niya hindi na maalis. Again, ang sabi ng 33, at ang kanyang kapintasan ay hindi mapapawi. Kumpara natin yan sa 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3, verse 1. Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, overseer, tagapangasiwa, kanina nabanggit natin yan, pinag-aralan natin, ay mabuting gawa ang ninanasa. Verse 2, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Paano yun? Nahulog sa adultery, di may kapintasan na. At ang sabi ni Solomon, ang kapintasan ay hindi na mahihiwalay. Tapos, ang ministry ng pastor. Nakakatakot. Lalo sa aming mga pastor, na nagdadala ng banal na pangalan ng Panginoon. Lalo na rin sa mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya, biro niyang yung kasalanan yan, Pag yan ay pumasok sa ating pamilya, sa ating tahanan, wala na, sira na. Sira na tayo sa harapan ng Diyos. Meron pa isa na pwedeng ibigay ng adultery, scandal. Skandalo. Balik tayo sa Proverbs chapter 6 verse 34. Consider natin yung aggrieved party, yung naargabyadong partido Diba? Yung babae na mapangalo niya, may asawa yun At yung lalaki na nangalo niya din, may asawa din yun So yung mga esposo nila, yung mga partner nila, argabyado. At dahil sila argabyado, ano iiral? Selos. Jealousy, verse 34, for jealousy is the rage of a man. Therefore he will not spare in the day of vengeance. Ano yan? Di ba skandalo yan? Skandalo na yan. Hindi tatantanan. At hindi titigil yung mga naargabyadong partido. Hindi sila makakabawi. 35, he will not regard the aggrieved party any ransom. Magbayad man yung nagkamali, magbayad man yung nagkasala, aregluhin ang kaso, he will not regard any ransom, neither will he rest content though thou givest many gifts. You see, the adulterer is exposed to the rage of jealousy. The jealous husband, the jealous wife, ng ulo niya, ulo ng lalaki ay naiputan At ang kanyang dangal ay nadungisan. Kaya nga sabi ni Solomon din sa chapter 17 ng verse 12 ng Proverbs, masalubong mo na ang oso na nanakawan ng kanyang mga anak kaysa sa isang lalaki na naglalagablab sa galit dahil sa matinding selos. Masalubong mo na yung oso na ninakawan ng anak. Huwag lang yung lalaki na iniputan mo sa ulo.
gaganti't gaganti yan. Kung hindi ka natatakot sa puot ng Diyos, ay di matakot ka sa puot ng tao. Di ba? Such jealousy is the rage of a man. At hindi siya tatanggap ng anumang regalo para lamang siya mapacify. Kaya yun kanina, di ba, nabanggit natin na inilalagay ng babaeng masama sa peligro yung buhay ng lalaki. Because she was hunting the precious life of the man. Nilalagay niya sa panganib eh. Okay? Kaya tumayo ka sa sindak at huwag magkasala. Huwag mong ilantad ang iyong sarili sa lahat ng paghihirap na ito para lamang sa isang saglit na kasuklam-suklam na kasiyahan na magiging kapaitan sa bandang huli. Walang katuturan, walang kapararaan, kahangalan. Pero lagangan yan sa ating panahon. Delikado. Lalo sa mga pastor. Kaya pag-pray nyo rin ako, hindi naman ako anghel. Hindi naman ako santo. Sa biyaya na lang ng Panginoon, ako'y mananatiling malinis, sagrado, walang kapintasan. Mahirap din magpastora. Hindi naman walang kapintasan ng pastor. Makagawa lang ako ng konting pagkakamali. Tapos. Kaya nga kami mga pastor, sinisikap namin na ang aming mga ginagawa, ang aming pamumuhay, walang kapintasan. At kung may nagawa mang mga pagkakamali, kailangan ayusin. Pag maayos pa. Kaya lang talagang itong immorality, hindi na maayos. Ang dami ngayong mga pastor, kahit na nahulog sa mga babae, hindi lang isa, hindi lang babae, sa mga babae. Paulit-ulit eh, pastor pa rin. Yan ang nangyayari sa mga simbahan na hindi ang Panginoon ang nagtayo. Sa mga simbahan na hindi simbahan ng Panginoon. Pastor pa rin. Meron nga trending na balita ngayon eh, kasi sa kampo ng mga ng Reformed Baptist, merong isang prominenteng pastor doon, Reformed, kilalang kilala sa internet, sa social media, nahulog sa adultery. Ang galing pa namang tagapagturo. Reformed yun, Calvinist yun, Sovereign Gracer yun, Reformed Baptist. Usapin ngayon yan, talk of the town. Nakakalungkot. Sa ating hanay, sana'y walang mangyaring ganon. Ingatan ng Panginoon, spare ng Panginoon. At itong pagtuturong ito mga kapatid, kasama ito sa sanctification. Hindi lang sa mga pastor, kundi sa lahat ng mga ama at ina ng tahanan. Mga anak natin, turuan natin na may ingatan nilang kalang mga sarili. Huwag natin silang ito-tolerate. Huwag natin silang hayaan. Turuan natin sila ng kasakdalan, ng kalinisan, moral purity, moral cleanness. Kailangan turuan. Grabe na ngayon, talamak na ang kasamaan ngayon. Talamak na. Kaya bilang mga magulang, responsibilidad po natin yan. Turuan natin ating mga anak. Kawan tayo ng Diyos, tulungan tayo ng Diyos upang magampanan natin ng may katapatan at kahusayan ang ating mga tungkulin. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, pagpalain ang kanyang mensahe sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, mahabagin, banal, puno ng katuwiran, sa luklukan ng iyong biyaya, kami po ay nagsusumamo, nagmamakaawa na kami laging ingatan ang aming sambahayan, lalo na po ang aming mga anak, na may preserve nila ang kanilang mga sarili sa purity, at sa mga susunod pang mga henerasyon. Ang iglesyang ito ay turuan niyo po palagi, gamitin, para po may pangalat ang ganitong napakadalisay, puro,
sakdal na katuruan. Dahil ang panahon na amin pong kinabibilangan ay talagang lubos ng talamak ang kasamaan, ang immoralidad. Huwag nawa maulit na mabiktima ang amin pong mga anak. Kaming mga magulang, tulungan niyo po na magturo, palalahanan, pangaralan ang aming mga anak. Ingatan sila ng iyong mga utos na siyang magsisilbing lampara ng kanilang dadaanan at ilawan ng kanilang mga daan. Dalangin po namin, kahabagan niyo po ang aming mga pamilya, i-preserve niyo kami sa purity ng iyong aral at ng aming mga moral na pamumuhay, Panginoong Diyos. Patawarin niyo kami sa mga pagkukulang namin, sa negligence namin, Panginoong Diyos. Kaya salamat po sa paalalang ito. Salamat sa mga katuruan po ninyo. Itong mga salita niyo ho ay nagsisilbing gabay talaga namin sa aming buhay. Upang aming maingatan ang aming mga sarili mula sa karumihan at mga kasalanan. Panginoon namin Diyos, pagpalain niyo po ang patuloy na pagsamba at paglilingkod, ang banal na hapunan. Kami ay gamitin niyo po o gawin niyo pong karapat-dapat. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating banal na hapunan. Ihanda po natin ating mga sarili